Is God bless po, our beloved Brother Joey. Tayo pong lahat ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, dakilat mapagpala naming Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pagkilos mo, mahal na sa aming kalagitnaan, mula sa unang yugto, yung balagawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, maraming pong salamat sa MCs, mga papuring awit, maging sa patutuo sa pagbibigay. Malapang higit sa lahat, malapang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ito malapang Panginoon, aming tatalakayin sa araw nito. Inadalangin po namin o Diyos, buksan po lahat at pakinig at pangunawa ng mga kapatid namin para sa iyong balang salita sa araw nito. Malapang Panginoon, at ganun din iyong bang lingkod sinang akin, wala akong magagawa sa iyo lamang, akong maasa, malapang Panginoon, na magkaroon sapat na karunungan, malapang Panginoon, upang ituro ang iyong balang salita sa aking mga kapatid sa araw nito. Hallelujah, malapang Panginoon, lakipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan na Diyos ang iyong mga balang salita sa araw nito. At sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, kasal. Assault in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, narito na naman po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw nito. At unawain po nating mainam, mga kapatid, anuman ang ating mapag-aralan sa araw nito, upang lubos po nating masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago lahat, mga kapatid, nais ko munang ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mataas na papuri at pagsamba at pagpapasalamat para sa ating dakilat mapagpalang Diyos na buhay at dubling paggalang sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at yan din sa mga beloved children ng ating minamahal na Pastor, at isang mabuti at magandang alaala para sa ating lahat, na tayo pong lahat ay tinuruan ay isang magandang halimbawa ng ating beloved Assistant Pastor, at tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At sa inyo mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nandirito, purihin ang ating dakilang Diyos, maging sa lahat ng mga nakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa araw nito. Praise God. Maging sa ibayong dagat, sa lahat ng ating mga kapatiran riyan, maging sa Luzon, maging sa Visayas, sa Mindanao. Praise God. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid ko. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At mga kapatid, tayo po ay panandali na mag-aral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga kapatid, napakalaga na malaman po natin ang nilalaman ng banal na kasulatan. Praise God. Kaya hanggat maaari, lahat ng tao, mga kapatid ko, ay makakaalam ng tunay na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan, mga kapatid, upang ang tao, mga kapatid ko, ay huwag mapahamak, kundi sila ay maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang unang talata. Ito po mga minamahal sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, ang talata ay 20. Naituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay utos ng Diyos sa lahat na nagnanais magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ay utos ng makapangyarihan sa lahat ng kita kailangan. Ito po ay ituro po natin sa lahat ng mga tao upang ang sino man mag-ibig, magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid ko, ay malaman niya ang mga pamaraan upang siya, mga kapatid, ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, ang pagtalima at pagsunod ay maigi kaysa mga napapanis na pagkain.
Kasi mga kapatid ko, ang ating pinagtatrabaho po rito, yung mga bagay na walang katapusan. Yung mga bagay na walang hanggan. Amen. Yung mga bagay dito sa lupa, mga kapatid, mayroon pong paglalaho at mayroon pong katapusan. Ngunit ang atin pong pinag-aralan, ang halaga po nito mga kapatid ko, ang maging katumbas po nito ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Yan sabi ito na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na ito inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumainyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya ito mga kabigay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kung tayo po ay susunod lamang sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos ay lagi ating kasama hanggang sa wakas. Hanggang sa langit, hanggang sa buhay na walang hanggan, hindi tayo iiwanan ng ating dakilang Diyos. Yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano mang mangyari sa ating sarili, sa ating buhay, maging sa mundo pong ito, ano mang mangyari mga kapatid, kapag tayo po ay tumatalima at sumusunod mga kapatid ko, hindi tayo pwedeng pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi dito, narito ako'y sumainyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito'y pangako ng ating dakilang Diyos doon sa mga matalimahin sa pagsunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nasabi natin kanina, ang pagtalima at pagsunod ay maigi kaysa napapanis na pagkain. Sapagkat ang pagkain mga kapatid ko, hindi yan nanatili. Yan po ay nawala at may paglalaho. Amen. Yung mga bagay dito sa lupa, mga kapatid ko, lahat ng yan mayroon pong katapusan. Subalit mga kapatid ko, ang pagtalima sa Diyos, mahalaga. Bakit? Ang buhay na walang hanggan ay walang katapusan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayo, kung tayo po ay tatalima lamang sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapala ang darating sa atin. Ngunit kung hindi tayo tatalima mga kapatid ko, matapos tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, matapos po tayong bihisan, matapos ipakita sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan mga minamahal, sa oras hindi po tayo tumalima, hindi tayo sumusunod, ang Diyos ay may karapatang mag-alis sa atin sa mga pagpapalang binigay niya sa atin. Amen? Sapagkat ito inuutos ng Ama sa langit na sino mang lumilihis ayaw sumunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon siyang karapatang mag-alis. Amen? Ngunit mayroon din siyang karapatan na pagpalain kapag tayo'y tatalima lamang sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Sabi ng Juan, buksan po natin ang Juan 18. Ito po mami na masaklat ng 1, Kapitulo 10, ang talata ay 18. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi ko sa kong binibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang Diyos, mga kapatid ko, may kapangyarihan siyang pagpalain ang sino mang gustong tumalima, ang sino mang gustong sumunod sa mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngunit sa mga hindi sumusunod, may kapangyarihan din siyang mag-alis sa mga pagpapala na binibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Siya ang nagbigay, siya rin ang pwedeng mag-alis. Maging ang ating buhay, mga kapatid. Siya ang nagbigay sa atin ito, subalit siya rin ang pwedeng mag-alis. Kaya wala po tayong magagawa. Kung tayo po ay hindi tatalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging talunan tayong Kristiyano. Hindi tayo maging managumpay na isang Kristiyano kung tayo po ay hindi susunod lamang sa utos ng ating dakilang Diyos. Kaya na sa atin ang pagpapala, mga kapatid, napatunay na po natin. Magmula na tayo po ay napabilang dito sa banal na ministeryo pong ito.
Napatunayan po natin kung gaano katotoo ang ating dakilang Diyos dito sa banal na gawain na ito. Napatunayan po natin sa sunod-sunod sa ating pagtalima na riyan lagi, mga kapatid ko, ang gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naroon lagi pinapakinggan ang ating mga kahilingan. Kapag tayo po ay sumusunod lamang sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo nang himagod sa paggawa ng mabuti, ang Diyos ay nalulugod. Amen. Amen. Kasi lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, dito sa lupa, na kung saan, mga kapatid, kung ito po ay naayon lamang sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi mawala ang ganti ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan. May kapangyarihan siyang magbigay, ngunit may kapangyarihan din siyang makalis pag hindi tayo susunod. Amen. Kaya hawak natin ang pagpapala, mga kapatid. Kung tayo po'y susunod. Kaya sabi niya, dalawang bagay nilatag sa ating harapan. Pagpapala at ang sumpa. Kapag tayo po'y susunod, pagpapala. Ngunit kung hindi, ay ang sumpa. Kaya dalawa lamang, mga kapatid. Amen. Kaya alin sa dalawang ating pipiliin, ayaw ng Diyos tayo po'y sumpain. Gusto ng ating malabang tayo po'y pagpalain. Kaya kung nais natin tayo pagpalain, pagtalima at pagsunod, ang mahalaga upang tayo po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga bagay ng ating ninanais sa ating buhay. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya, nasabi rito, tayo po, mga kapatid, ay walang pwedeng ipagmapuri sa ating sarili. Wala. Lahat tayo, mga kapatid, hindi nakaabot sa tamang pamantayan. Kaya tayo ay pawang basahan lamang sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pasalamat tayo po ay kinasa ng Diyos, tayo pinagpapala ng Diyos. Binibigyan po tayo ng kalakasan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Amen. Yung pagtulog po natin sa gabi, yung pagising natin sa umaga, nagpapasalamat tayo, malaking pagpapala na yan. Amen. Yung magandang pakiramdam mo sa oras ng pagtulog mo sa gabi, pagdating ng kinabukasan, maganda ang pakiramdam mo, isang malaking pagpapala na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lang yan. Tagalangit ka pa. Tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan kung tayo susunod lamang sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Galatians 6, 3 hanggang 7. Buksan po natin sa aklat ng Galatians 6, 3 hanggang 7. Dito po mga minamahal sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, at ang talatay 3 hanggang 7. Sapagkat kung ang sinuman ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ay dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung kagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Tatapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay may kidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung pagtalim at pagsunod. Amen. Kasi sabi rito, wala tayong kabuluhan. Kung magkaroon man tayo ng kabuluhan, yan ay para pansarili lamang natin. Amen. Hindi para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan sabi ito, sa ating nabasa kanina sa Galatians 6:3. Sapagkat kung ang sinuman ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya.
Amen. Hindi ang sinuman ang dinadaya po natin, kundi yung ating sarili. Kaya walang sinuman sa atin na pwedeng magmamataas o magmamalaki o sabihin po natin, ay, mas marunong pa ako riyan. Matanda na ako riyan. Amen. Matandaan na ako sa paglingkod sa Diyos. Hindi mo na ako pwedeng turuan. Mas marunong ako sa iyo. Mas marami akong alam. Yung mga ganung bagay, pagmamalaki po yun. Pero sino man ang dinaya natin, ang ating sarili din. Kaya sabi kanina, walang pwedeng, ang Diyos ang naglagay sa atin, pag nilagay po tayo, walang pwedeng mag-alis. Dahil siya lamang pwedeng mag-alis. Amen. Ngunit siya sa atin, sabi dito, ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa at kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Amen. Kaya ang binabanggit po rito sa sarili lamang. Yung mga taong nagmamataas, yung nagmamalaki, magkaroon man siya ng kapurihan para lamang sa kanyang sarili doon at hindi doon sa kapwa-tao. Amen. Amen. Ngunit ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay magkaroon ng kapurihan sa harapan ng Diyos. Yung tayo matalimahin, masunurin po tayo, hindi tayo nagmamaktol, hindi tayo nag-ariklamo sa anumang bagay na lutuntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinusunod po natin hanggat sa abot ng ating kayang magagawa. Amen. Sa ganung bagay, nais ang Diyos na tayo po ay magkaroon ng kapurihan, hindi sa kapwa, hindi sa sarili, kundi sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan sabi kanina, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay maigi kaysa napapanis na pagkain. Dahil ang napapanis na pagkain, mga kapatid ko, ay walang kabuluhan. Amen. Ngunit yung ating pinagtatrabaho dito, mga kapatid ko, yung mga bagay na hindi nasisira, hindi napapanis, walang katapusan, kundi ito po ay yung buhay na walang hanggan sa langit. Yun ang pinakamalaga na dapat nating pahalagahan. Hindi mga material na bagay dito sa lupa na mayroon pong katapusan. Amen. Yan ang kuminsan, mga kapatid ko, magkakalaban ang dalawang bagay. Kung alin yung unahin, kung yung material na bagay o yung patungkol sa spiritual na bagay. Amen. Ang material na bagay, mga kapatid ko, hindi yan nanatili. Dito lang yun sa lupa. Pagdating ng araw, wala tayong madadala riyan. Pero kung tayo po ay tumatalima sa utos ng ating mahal na Panginoon, isang malaking kayamanan aanin po natin sa piling ng ating mahal na Panginoon sa langit. Amen. Dito pa lang pagpalain ka na, ingatan ka ng Diyos. Amen. Kasi sabi kanina, narito ako'y sumanyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan kung tayo po'y susunod lamang. Hindi tayo iwanan ng Diyos. Yan ay pangako ng ating mahal na Panginoon sa bawat masunurin na mga Kristiyano. Ang pangako ng Diyos, hindi tayo iwanan. Dahil sabi niya, narito ako sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Yan ay pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga unang Kristiyano, mga kapatid, maging sa pagbibigay, minamahal, sila po ay nagkakamali. Amen. At dahil doon sa konting kamalian na yan, mga kapatid ko, napahamak ang buhay. Amen. Malupit ang parusa nung araw ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Kristiyano. Ngayon, minamahal, mabait ang Diyos. Pag tayo may nagawang kasalanan, pag may nagawa po tayong kamalian, oras na magsisi po tayo, tayo sa Diyos, hindi natin uulitin, pagpalain ka pa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka maparusa ng ating dakilang Diyos. Sa oras na pagsisihan po natin ng ating mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, noong araw, wala nang babala ang ating dakilang Diyos. Automatic, hahatulan ka kaagad kapag ikaw ay nagkamali sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad nila Ananias, yung mag-asawa, si Sapphira, minamahal. Alam mo, nagbinta po sila ng lupa.
na sa halip na dalawang bahagi ang ibibigay nila sa ating mahal na Panginoon, iniligid yung isang bahagi, itinago, at isa lang ang binigay. Amen? Kaya nung nangyari mga kapatid ko, hinatulan si Ananias. Siya po inhandusay. Sabi nga ng Biblia, hindi ka nagsinungaling sa tao, sa Diyos ka nagsinungaling. Amen? Hindi siya nagsinungaling sa tao, sa Diyos siya nagsinungaling. Ngunit hindi niya alam, walang pwedeng maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, anong nangyari? Napahamak po sila. Kaya, ang pagbibigay kinakain, maging maingat po tayo. Ito'y hindi gawang biro. Ito'y sagrado, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, ito'y hindi ito nababago. Amen? So ngayong panahon, pag tayo po hindi nagtatapat sa pagbibigay, mahirap pumasok ang pagpapala. Kaya kapag tapat naman tayo sa pagbibigay, mga kabaigon, napakadaling pumasok ang pagpapala. Amen? At yun namang mga hindi nakapagbibigay, bagamat pinagpapala na dumarating mga problema. Dumarating ang mga karamdaman. Bumabalik kasi nga nagkulang po tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hawak natin, nais natin mga kapatid na tayo po'y hindi iwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon yung pagtalima dahil doon tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Yung pagsunod. Ngunit kung tayo po itatalikod sa utos ng Diyos, pipili lamang tayo yung mga gusto natin sundin, mga kabay ko. Hindi na tayo hindi na ang Diyos nasusunod, kundi tayo na ang nasusunod. Amen. Kaya totoo, magkaroon lamang tayo, kapurihan lamang para sa ating sarili pag tayo po'y nasusunod at hindi kapurihan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin. Gawin natin biblical ito. Yung Gawa 5:1 hanggang 5. Dito po, mga minamahal sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, ang talata ay 1 hanggang 5. Natapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapira, ay nagbili ng isang pag-aari. At nilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala ang isang bahagi at nilagay sa mga paanan ng mga apostol. Tatapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga sa lupa? Nang Yahweh na natili pa. Hindi baga Yahweh na natiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano iniisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. 5. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay naandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Amen. Amen. Kaya ito'y aral, mga kapatid. Isang halimbawa ito na hindi dapat tularan ang ginagawa ni Ananias na pagsinungaling. Amen. Nasa halip na 10 bahagi at mga handog ang kanyang ibibigay sa gawain ng Diyos dahil siya nagbinta ng lupa, mga kapatid, inilihim yung isang bahagi at ibinigay niya isang bahagi lamang. Kaya ang sabi ni Pedro, hindi ka nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos ka nagsisinungaling. Kaya anong nangyari sa kanya? Kada-kada ka nahandusay namatay. Amen. Kaya ang pagbibigay, mga kapatid, ito po'y sagrado. Ito po'y hindi gawang biro, mga kapatid. Kaya may kalakip itong parusa kapag hindi po natin naipagkaloob yung para sa Diyos. Amen. May kalakip na parusa. Noong araw, automatic hatulan ka kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoon pag hindi natin naibigay yung pag-aari ng ating Diyos ng buo. Amen. Ngayon, pinapalalahanan lamang tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi tayo nagtapat sa pagbibigay,
Nariyan, dumarating ang problema, dumarating ang mga karamdaman. Yan ay tanda na tayo ay unti-unti nang lumilihis sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi kanina, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay nakakasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, o kung tayo nasa pamantayan pa sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa araw-araw ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan lagi nating bantayan at siyasatin po natin ang ating mga sarili upang malaman po natin kung tayo ay namumuhay pa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbibigay mga kapatid, napakaraming mga taong nag-aninlangan, maraming taong nakakamali po rito dahil akala po nila mga kapatid, ang bahagi nito ay kalugihan. Subalit sa mga masunurin mga kapatid ko, hindi ito kalugihan, kundi ito'y pagpapala sa mga Kristiyano. Amen. Yung maliit na bahagi, yung 1% o 2% ibigay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ng ating dakong Diyos, yan po ay libo-libo mga tao ang nakikinabang. Naligtas, bakit? Yung ating binibigay na yan na 10 bahagi at mahandog nagagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon kahalaga mga kapatid na tayo po ay pinag-iingat patungkol sa pagbibigay ng ating 10 bahagi at handog. Kaya nga kung tayo mayroon po mga trabaho, may mahanap buhay, o may mga pensyon po tayo mga kapatid ko, pag tayo tumanggap sa ating mga pensyon, may bahagi ang Diyos riyan. Hindi pwedeng ipagwalang bahala po natin. Dahil pag hindi po natin ginawa yung nararapat sa pagbibigay, yung 10% at handog mga kapatid ko, nariyan, palalahanan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Mabuti palaala lang. Noong araw, si Kuan, namatay ka agad, nahando sa isa kasi naglihim siya ng isang bahagi. Kaya delikado ito, mga kapatid, pag hindi po tayo hindi tayo tumatalima sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sa ngayon, ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid ko, para huwag naman mabigat ang parusa, bibigyan po tayo ng mga problema. Amen. Tayo nagkakamali sa pagbibigay. Rin, dumarating mga kwan sa paligid, kung ano-anong nangyayari sa ating buhay. Minamahal, pumapasok ang mga kamalasan, kung ano-anong mga kamalasan dumarating sa atin. Yung iba naman, nagkakasakit, nagkaramdaman, hanggang dumating ang panahon, yung mga pera na iniipon-ipon, nagagastos na sa walang kabuluhan. Amen. Kaya gaano kahalaga ang pagbibigay mga kapatid kung atin pong unawain. Dahil sabi sa Bible sa Malakay 3:11, kapag tayo tapat, aalisin niya yung mananakmal. Yung mga kamalasan, mga kapatid ko, yan ay aalisin ng Diyos sa ating harapan. Kaya sabi niya, pwede ako mag-alis, pwede rin akong magbigay. Kasi mayroon akong sapat na kapangyarihan magbigay, may kapangyarihan din akong mag-alis. Amen? Kaya tayo, wala po tayong kapurihan sa ating sarili. Mga kapatid, ang ating kapurihan, walang iba, ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging sa 10 utos ng ating mahal na Panginoon, at sa isa, ayaw natin sundin, natitisod po tayo, hindi natin nagustuhan, minamahal, baliwala yung 9% na ginagawa po natin. Kinakailangan kompleto. Amen? Buksan po natin. Sa Santiago 2:10. Ito po mga binabasa ng Santiago, Kapitulo 2, at talatay 10. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon ba ay natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Amen. Biblia ang nagsasabi mga kapatid ko, sa sino mang gumaganap ng buong katutusan, at gayon may natitisod sa isa, makasalanan pa rin sa lahat. So, ibig sabihin, nagawa man natin yung 9%, yung isa na ito hindi natin ginawa dahil natitisod po tayo, baliwala yung 9% na ginawa mo. Ganon kahalaga, mga kapatid, ang pagtalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng paggawa po natin ng ating bahay. Halimbawa, ang poste ay 4. Pag nilagay mo yung 3 lamang dahil yun lang ang nagustuhan mo, pangit tingnan. 3 lang poste. Pilay. Amen. Kinain kompleto. Amen. Ganon din sa pagtalima sa utos ng ating mahal na Panginoon.
Sapagkat kapag tayo po ay susunod lamang ng tamang pagsunod, 100% ang pagsunod, mga kapatid ko, ang pagpapala, napakadaling pumasok. Pagpapalain ka sa pisikal, ilayo ka sa mga sakit, sa mga panganib, ingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, saan ka man naroon lagi, ginagabayan ka ng ating Diyos dahil ipinangako niya kanina sa unang nabasa natin sa Mateo 28:20, narito ako'y sumanyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Doon yun sa mga masunurin. Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating Diyos na buhay. Last verse po tayo. Sa uling talata na po tayo, Santiago 1:25. Ngunit ang nagsiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, hindi puro salita lamang pwede natin gawin, kundi bigyan po nating atensyon yung mga bagay-bagay na dapat nating isagawa. Talinsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Palapakan muna natin ang ating Diyos. Sabi rito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tumutupad na gumagawa, ay pagpalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Yeah. Dito kanina mga kapatid ko, nasabi po natin na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay mainam o maigi kaysa mga napapanin sa pagkain. Ibig sabihin, yung mga bagay na walang kabuluhan sa lupa, yung mga material na bagay, mga kapatid ko, mas mahalaga na ang utos muna ng Diyos ang sundin bago tayo, mga kapatid ko, maghumaling sa mga bagay na walang, hindi naman ganong importante. Amen. Kasi lahat ng bagay dito sa lupa, mga kapatid, mayroon pong hangganan po yan. May katapusan yan. Naglalaho yan, mga kapatid ko. Ngunit yung mahalagang bagay na tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos patungkol sa espiritual na bagay. Kasi ang ating pinagsikapan po rito, pinagtatrabaho, mga kapatid, hindi dito sa lupa. Mayroon po tayong gantimpala na pangako ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Doon po tayo gantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong gantimpala? Ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakalang Diyos. At sana mga kapatid, naunawaan po natin ang bahagi nito kung gaano kahalaga yung ating sinserong pagtalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakalang Diyos.